na maaring, kahit hindi sa gera may threat na ikaw ay pwedeng ma-hold up, di mo alam, pwedeng may mag-trip sa'yo, makursunadahan ka, di ba? Kahit saan ka magpunta, walang safe place. Pero gaya nga nung nabasa nga natin this morning, di ba? Mapalad. Ano yung verse 12? Sabi doon? Mapalad. Yung mapalad, yung nagpupuri sa Kanya. At kung titingnan natin yung context na yun, mapalad yung mga makikita sa templo. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Yun lang ang ating dala-dala na pwede nating sabihin, we are protected. Yung pagtitiwala sa Diyos. Diba? Amen. Amen. Lalo na sa katulad nating bansa na wala namang mga equipment, wala namang panggera. Diba? Ang pagtitiwala sa Diyos ang meron tayo at pwede nating maipagmalaki. Hallelujah. Yan. We're on it. Yun lang. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung mga kasamahan natin sa kapis yung ating ipadala para umatake, no? Yung mga nahahati yung katawan, di pwede yun eh. Diba? Ang pagtitiwala lang sa Diyos talaga. Yes. Amen. Kaya sa umagang ito, yung templo ng Diyos na nandito sa apat na sulok ng lugar na ito, pwede naman natin palawakin. Paglabas natin, at kung patuloy tayong mamumuhay na nagpupuri at sumasamba sa Diyos, lumalawak ang templo ng Diyos. Amen. Amen? Lumalawak din ang kapangyarihan niya upang tayo'y protektahan. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya this morning, I encourage you, tayo'y magpuri at sumamba sa Kanya. At invite natin ang kapangyarihan niya na laging sumama sa atin. Amen. There's no other safe place than in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. At itaas natin ang Kanyang ngalan ngayong umagang ito. Hallelujah.
magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Hallelujah! Aming Diyos, Oh, aming Diyos, sinong di mamamangha sa iyong kapangyarihan, ang lupa't kalangitan. Ikaw lamang ang may likha nito mula sa kawalan. naghahari ka, kaharian mo'y hindi magwawakas. Sa iyo ay magpupugay ang mga Hari ng lahat ng bansa. Amen! Tataas na asan ang ngalan mo, lahat ng tuhod luluhod. sa iyo Lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Hingahan mo, Panginoon, ang lyrics ng bawat aming awit. Oh, aming Diyos, sinong di mamamangha sa iyong kapangyarihan, ang lupa't kalangitan. Ikaw lamang ang may likha nito mula sa kawalan. Naghahari ka, kaharian mo'y hindi magwawakas. Sa iyo ay magpupugay Ang mga hari ng lahat ng bansa. Kataas-taasan ang ngalan mo, lahat ng tuhod luluhod. sa iyo Lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Kataas-taasan. kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod. Sa iyo Lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod. sa iyo Lahat ng labi ay ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Kabutihan mo ay walang hanggan. Kami ay inihanay sa iyong katagumpayan. Kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng Tuhod luluhod sa iyo, lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Kataas-taasan ka. kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod sa iyo, lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Kataas-taasan. Kataas-taasan ang ngalan mo. Lahat ng tuhod luluhod sa iyo, lahat ng labi ay magsasabi, Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Hallelujah!
buhay, Panginoon, maging buhay yung aming inawit na lahat ng tuhod ay luluhod. Magsasabing ikaw ang Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Let there be expressions of worship. Let this place be a place of worship. Let there be reverence in worshiping Him. Dakilain ka, dakilain ka. Enter into His presence. Hallelujah, hallelujah. Ika'y sadyang kahangahan, kahit na ulitin ko, sabihin ko, mahirap man isalarawan ang damdamin, awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, paging sa kahuli-hulihan hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Kaysa Ika'y sadyang kahangahan, kahit na ulitin ko, sabihin ko, mahirap maisalarawan ang damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihan hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat
hirap maisalarawan ang damdaming aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naaawit na, maging sa kahuli-hulihang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng dalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng dalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan Tumugon po tayo sa panambahan sa Diyos. kadakilaan ay sambahin ka. Tumugon ka nang nakataas ang iyong mga kamay. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang ibig, Ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. luwalhati sa'yo ang ngalan. Masambang walang hangganan. Banal at makapangyarihan Diyos. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Luwalhati sa'yo pangalan mo. Masambang walang hangganan mo. Banal at makapangyarihan luwalhati sa'yo pangalan mo. Masambang walang hangganan mo. Banal at makapangyarihan Diyos, luwalhati tayong pangalan. luwalhati sa'yo
man sapat lahat ng nararamang ibig. Ngunit sa'yo ay aaminin ang pag-ibig. Sambahin ka, sambahin ka, ang ating katugunan sa'yo kadakilan ay sambahin ka, sambahin ka, ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalamang ibig, ngunit sa'yo ay aaminin ang pag-ibig ko. Sambahin ka. Sambahin ka, sambahin ka. Taas natin ang ating mga kamay. Sambahin ka, Sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. sambahin ka, Ipikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. sambahin ka, Kabataan, sumamba ka sa Diyos. sambahin ka. Bigyan natin ng galang ang Diyos sa ating kalagitnaan. Sambahin ka, Patuloy sambahin ang Diyos. sambahin ka, sambahin ka. Yes, hallelujah. We give glory unto you, Lord. Hallelujah. We worship you. We glorify your name, O Jesus. Our great God, awesome God. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. Sambahin natin ang Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Sambahin ka, We worship you, Lord. sambahin ka, Diyos na mga pangyarihan. sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka. Sambahin ka. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya mo, O Diyos, na kami po ay nandito sa inyong harapan upang sambahin at bigyan ka ng parangal, pasasalamat sa ginagawa mo po sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. You are welcome in our midst, Lord. Malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin, Lord, sa bawat puso na nauuhaw sa iyo, Lord God, sa pagsamba. Malaya kang kumilos sa mga kapatid namin na nasa online. Hallelujah. Lord, tinataas po namin ang bawat isa. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan, na may magagawa po sa aming mga buhay. Salamat po
sa biyaya na patuloy mo pong idinadating sa puso namin, sa buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord, ang buhay na ito, ang kalakasan namin na ito, Panginoon, ito ay dahil sa iyo. Kaya naman marapat lang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo ang pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Lord, samahan mo po kami sa umagang ito. Samahan mo po ang iyong mensahe. Lord, mag-manifest ang Holy Spirit sa iyong mga salita. Lord, at maging buhay ito, Lord God, na papasok sa aming mga puso. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil alam namin, kasama ka namin dito sa lugar na ito. Every time na kami po ay nagpupuri, Lord, nagbubuhos kami, Panginoon, na-outpour namin yung puso namin, Panginoon. Lord, para sa iyo ito, para ikaw ay madakila sa buhay po ng bawat isa. Samahan mo po kami at dalangin ko po, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang sasama po sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord. Salamat, banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Palakpak na malakas para sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Yes. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayan, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Okay, so kamusta na po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po ba? Buhay pa po ba? Gising na po ba? Baka natutulog pa po tayo. Alam niyo po, nung last week, ayan, June 15, wala po tayo dito. So, absent po tayo dito sa ASI dahil meron pong ginanap na seminar o conference po ng mga worker, mga manggagawa, mga leader po natin sa Silang Cavite. So, sa Tagaytay na rin po yon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naging matagumpay po yung ating anniversary and leadership seminar po sa Cavite. Amen po ba? So, dahil 12 years anniversary po natin, imagine niyo po, 12 years. Inabot po tayo. At sa marami pang taon na darating. Alam niyo po, naalala ko nung last year, 2013, nung nag-start po ang Gate Church. Itong buwan din na po ito, June 12. Mga kalagitnaan po, second week, nag-start po ang gawain ng Gate Church. Doon po sa Pamana, kung hindi ako nagkakamali, sa Pamana pa po yun. So, ang dami pong mga nangyari. Ang dami pong magagandang nangyari. Marami din pong hindi magagandang nangyari sa loob po ng 12 taon. Pero alam nyo po, sinamahan pa rin po tayo ng Lord. Nandoon pa rin po ang Panginoon hanggang ngayon. Hallelujah! Kasama pa rin po natin ang Panginoon, hindi po tayo iniiwanan. Amen po ba? So yung pong mga dati na nandito since 2013 pa, hanggang ngayon, ayun, naalala ko po si Kuya Joey, kasama pa rin po natin, yung nag-talk po nung last Sunday. So, nagsimula po ang church, kasama na po namin, ayan, si Kuya Joey, sila Ate Kelly, sila, pangalan nito, isa-isahin ko po ba kasi marami po kayo. Sila Ate Elsa, Kuya Johnny, ayan, mga pamilya, sila Ate Olive, talagang mga sundalo ni Lord po yung mga yan. Okay po ba? So excited po ako na mag-preach o mag-share po sa inyo dahil ito po yung unang linggo ng pagpasok natin sa 2013. 13 years pala. Sa ika-13 years po ng church. So, ang tema po na binigay ng Panginoon sa ating pastor, sa ating mahal na pastor, kay Pastor Teo, is greater harvest po. So, gusto ko pong i-connect ito sa aking
isi-share po sa inyo. Kasi ito po yung year of the harvest. Naniniwala po ba kayo? Alam niyo po, 2013, marami po tayong itinanim. Nagsimula po ang church. So, marami din po tayong aanihin ngayon. Ito po yung season ng harvest. Sabi mo sa katabi mo, ito ang season ng harvest. Paniwalaan mo yung mga sinasabi natin na ganito dahil ito po ay pangako ng Diyos. Pag wala po tayong word ni God na panghahawakan, wala po tayong aanihin. Hindi po ba? So, dahil ngayon ay harvest, year of harvest po ng bawat isa sa atin, alam ko yung iba sa inyo umaani na. Kung magpapatotoo, kung tatawag po ako na magpapatotoo dito sa harapan, marami po ang magbibigay ng kanilang testimony para po sa pag-harvest. Meron din naman hindi pa umaani. Ba't kaya? So, yun po yung tatalakayin natin mamaya. Mahalaga po na makinig po tayo. Yung pong isip natin, i-focus po natin dito. Huwag po nating pabayaan na maglakbay yung isip po natin, ha? Sayang naman po yung message ni Lord pag hindi natin na-receive. Amen po ba? Ayan, mukhang mga tawag dito, naka-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong key verse, ayan. Sabi po rito sa Matthew chapter 3, verse 11, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Okay? So napakaganda po nitong mensahe na to habang nininilay ko po, ako po yung unang nabibless. So na-bless po ako ng mensaheng ito, kaya gusto ko naman din pong i-share po sa inyo. Okay po ba? Huwag lang po nating hayaan na magliwaliw yung ating isipan. Sabi po sa Tagalog, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Alam niyo po, napakaganda po nito dahil si John the Baptist. Dalawa po yung John dito sa Bible. Isang the Apostles, yung John the Apostles at saka John the Baptist. So si John the Baptist po, ito po yung kanyang tungkulin na ibinigay ng Diyos. Okay? So sa pahayag niya na to sa verse 11, ito daw po ay patungkol po ito sa gawain ng Mesaya na darating, ang baptism of the Holy Spirit. Bagamat si John po ay inatasan magbautismo sa tubig. Amen po ba? So kung titingnan natin, pag-aaralan ang bautismo sa tubig, marami po itong mga sinisimbolo po nito ang paglilinis sa ating mga karumihan. Alam naman natin ang tubig, pag naligo ka, nakakalinis ng katawan, di po ba? Nakakalinis ng mga bagay-bagay ang tubig. Pero sabi rito ni John, meron higit na mas makapangyarihan sa akin. At siya ang magbabautismo sa Espiritu. Di po ba? So, yun po yung napakahalaga. Alam ko lahat ng tao, kailangan ang spiritual baptism. Lahat po tayo, ito po dapat ang i-desire po natin. Kasi kung hindi, wala pong harvest. Kasi hindi naman kaya ng ating physical lang na bubunuin natin na maging matagumpay po tayo sa buhay na ito. Kaya ito pong sinasabi ni John the Baptist, ito po yung gawain ng Mesaya. Darating na Mesaya. Amen po. So, konting lang po papasadahan ko lang po yung context po nitong sa Matthew chapter 3 verse 11. Meron po kasi ditong grupo, ayan, meron dalawang pinakakilalang grupo ng relihiyon ng Judaismo. Ito po ay ang mga Pariseo at ang mga Saduceo. Konting background lang po doon sa verse na binasa po natin. So, ang mga leader ng relihiyon na ito
ay, alam nyo kung saan sila nakatuon? Nakatuon pa rin sila kasi sa Old Testament. Kumbaga, ang pinapaniwalaan nila sa kaligtasan ay yung batas ni Moses na ibinigay sa kanila, yung Old Testament na law. Amen po ba? So, based po sa salvation, kailangan daw ay sumunod ka at para maging matuwid ang buhay mo at makatanggap ka ng kaligtasan. Amen po. So, hindi sila naniniwala sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. So, doon sila nakatuon sa batas. Mga dalubhasang mga lingkod ng Diyos ang mga Pariseo at mga Saduceo. Amen po ba? Alam niyo po, ang kanilang spiritual na buhay ay panlabas lang at hindi po panloob. Kasi marami po tayong mababasa sa New Testament patungkol po sa mga doktrina ng mga ibig sabihin ng Judaismo, ang relihiyon ng Judaismo nung time na yon. So ngayon po, ang mga Sadducees ay, ito po, against po sila sa mga batas. O ibig sabihin, against sila sa mga himala nung panahon nila. Ng kapanahon na nila. Dahil ang pinapaniwalaan nga po nila na umiiral ay yung lumang tipan pa po. Di ba? So, tinatanggi nila ang katuruan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi nila tanggap yung resurrection. Yung pagiging, yung namatay si Jesus, after 3 days, nabuhay na mag-uli. So, hindi nila tinatanggap yung katuruan na yon. Wala silang pinapaniwalaan na mga anghel, ang mga naghihimala nung time na yon at wala daw paghuhukom. Hindi rin sila naniniwala sa mga paghuhukom na yan. Amen po ba? So, ibig sabihin, nakikita naman sa literal na buhay nila ang pagiging immoral at makasanlibutan na buhay. Bagamat sila ay mga dalubhasa, pero hindi naman yan sa pamamagitan lang ng salita, kundi nakikita sa pamamagitan ng gawa. Salamat sa Panginoon na tayong mga nakakilala sa Panginoon. Di po ba, nag-commit ng buhay sa Panginoon, nandoon yung kabanalan. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya naman, ang sigaw ni John the Baptist sa mga Hudyo, kasi nung time na yun, nasa Jordan River si John, nagsisilapit ang mga Hudyo, isa doon ang mga Pariseo at saka mga Saduceo. Kaya, alam niyo po yung kanyang sigaw. Sabi niya po sa verse 8, ayan. Sa Matthew chapter 3, verse 8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi. Amen po ba? Na kayo ay nagsisisi, ipakilala ninyo. Kasi kilala niya yung mga lumalapit sa Jordan River. Kaya naman, kinikriticize ni John the Baptist kung paano niya pinupuna ang dalawang grupong ito. Amen po. Ang mga Pariseo at mga Saduceo, being legalistic and hypocritical. Sumusunod sila sa mga sulat ng batas, habang, sabi niya rito, binabaliwala naman ang tunay na layunin ng mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Oo, madali namang sumunod eh. Pero, pagdating sa, may umaalma sa puso nila eh, na hindi talaga ganun kabanal ang kanilang pinapaniwalaan. So, si John the Baptist, ganun na lang ang paalala niya sa mga nagsisilapit para magbautismo sa tubig. Kundi, sabi niya, magsisi muna daw sa mga kasalanan. Sino dito yung mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan? Lahat naman tayo makasalanan eh. Di ba? Huwag mo sabihin na wala kang kasalanan. Sasabihin ko sa'yo, sinungaling ka. Kasi wala naman talagang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Pero salamat sa grace ni Lord, dumating ang kaligtasan. Di po ba? Kaya naman, kapag hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, alam mo kung ano mangyayari? Hindi papasok ang banal na espiritu sa katawan natin, ang Holy Spirit. Di po ba? I-reject mo yung Holy Spirit, gaya ng mga
grupo na yon sa relihiyon ng Judaismo. Kaya kailangan natin magsisi. Amen po. Sabi niya po dito sa verse 11, yun nga yung sinabi sinabi dito na, ayan, sabi niya ito, but after me, we will come one who is more powerful. So ito yung in-explain ito ni John the Baptist kay Jesus nang si Jesus ay lalapit sa kanya para magpabautismo. Di ba? So parang hindi siya makapaniwala na bakit ako ang magbabautismo sa iyo? Mas higit ka, mas nakakahigit ka sa akin. Pero dahil sabi sa kanya, dahil kalooban ng Lord na mangyari. Di ba? Kaya binautismuhan siya ni John. Okay po ba? Nakakasunod po ba? Dahil nga po, ito, sabi sa verse 16, nung mabaptize na si Jesus, verse 16, ayan, nang mabaptize si Jesus, nabuksan ang langit at nakita niya ang banal na espiritu na bumaba sa kanya gaya ng kalapati. Di ba? Nababasa naman po natin ito nung nabautismuhan si Jesus. Dahil yun po yung kalooban ng Panginoon, ng Ama, na siya ay bautismuhan muna. Na open ito, nakikita, in public, nakikita ito ng mga tao, ng mga Hudyo, ng mga tumutulig sa Kanya. Pero sumunod siya sa sinasabi ng Ama na kailangan siya ay mabautismuhan muna. Kaya naman, kinalugdan ng Diyos at bumaba ang banal na espiritu, napuspos ng banal na espiritu. So, gumagamit ng metaphor dito sa Bible na ang fire, ayan, at ang dove ay nagsisimbolo ito ng Holy Spirit. Hindi po ba? Kaya naman ang Holy Spirit, ayan, 16. Okay? Ito ay yung fire dito, yung Holy Spirit, symbolizes fire, kinonek ni John ito sa kanyang preaching. Hindi po ba? Yung sinasabi niya doon na darating nakasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Di po ba? Kaya naman, napuspos ng banal na Espiritu ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Nung nabautismohan siya, lahat ng bagay ay nagawa niya. Lahat ng assignment na binigay sa kanya ng Ama ay ginawa niya. Di ba? Nagturo siya, nagawa niyang mangaral, magturo, magpagaling. Di ba? Nag-evangelize siya. Even yung mga persecution, mga pagdurusa, napagtagumpayan niya. Even ang kasalanan, napagtagumpayan niya. Nung siya ay puspos ng banal na Espiritu. Tama po ba? Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ng bagay ay nagawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo na tumanggap kay Jesus, lahat tayo na mababautismuhan ng banal na Espiritu, walang hindi kayang gawin. Di po ba? Parang pag pumasok yung first love sa puso mo, nung unang ikaw ay unang umibig, ano ba yun? Na love at first sight ka, di ba lahat ng bagay nagawa mo? Di ba? Walang malayo. Kahit nasa kabilang bundok, tatawid ng dagat ng bundok, makita mo lang ang sinisinta. Di po ba? Kaya mong gawin. Parang hindi kayo naniniwala. Parang hindi pa kayo nakaranas ng first love. Ayan. Dapat po maintindihan po natin, napakahalaga po nito sa atin, napakahalaga po sa buhay po natin, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Okay? So, what does the fire means dito sa verse 11? So, ang religious context po nito, the fire of God, sabi niya dito, symbolizes God's presence, power, Holy Spirit, purifying force for believers. Alam niyo po yon? So, ito po yung ibig sabihin ng fire, apoy. Di po ba? Puwersa o lakas daw ng paglilinis para sa mga mananampalataya. Di ba? So, yun po ang kailangan natin hanap-hanapin, yung paglilinis.
ng Holy Spirit. So, passion and zeal, being on fire for God, can signifying a strong, passionate devotion and commitment to faith. Di po ba? Ang ganda. Ang ganda po ng dulot o naibibigay ng Holy Spirit pag ikaw ay nabautismoan o nabaptize ng Holy Spirit. Sino dito ang nakaranas na? Sino na rito ang nabaptize ng Holy Spirit? Ha? Di ba? Para dati malamya ka, dati mahina ka, dati mahiyain ka. Kaya tinan mo yung katabi mo, mahiyain pa ba yan? Tinan mo yung katabi mo. Ha? Hindi na nahihiya yan. Pag meron pang hiya yan, pag nahihiya pa yan, kailangan mabaptize ka ng Holy Spirit. Ha? So, yun po. Kaya naman makikita po natin dito sa Acts 2, chapter 2 to 4. Acts 2, chapter 2 to 4. Ano ba ang ginawa dito ano ba ang ginawa ng Diyos dito sa mga disciple niya? Ha? Mamamangha po kayo. Baka sabihin nyo, hindi po totoo yan, sister, pastora, na merong lakas. Di ba? Ito po, sabi niya rito sa Acts chapter 2, verse 2 to 4, ayan, okay? And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen po ba? Sabi rito, ng araw ng Pentecostes, sila ay nagkakatipon sa isang lugar at biglang narinig isang malakas na ugong mula sa langit. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu. Di ba? At nagsalita ng iba't ibang wika. At dumating sa puso nila ang paglilinis, di po ba? Nilinis muna ang kanilang makasalanan bago sila binabtize ng Holy Spirit. Hallelujah. Ang sarap ng pakiramdam. Parang alam mo yon, napakalinis ng pakiramdam natin pag tinanggap natin yung baptism of the Holy Spirit. Tama po ba? Hallelujah. Kaya naman yung power kasi, alam niyo, may mga iba-ibang katangian ang ating Panginoon. At tayo po ay Trinitarian, di po ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father is a creator. Yung God the Son is a Savior. And yung Holy Spirit na hindi natin pinapansin, kasi nakatuon lang tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak. Pero ang Holy Spirit hindi pinapaniwalaan. Ito po yung power. In Greek word, dunamis. Ha? Alam niyo po, yung bomba, yung mga nuclear ng Iran at Iraq, pag nagpasabog ng bomba, sumasambulat, di po ba? Ganon, grabe ang power ni Lord. Ganong kalakas, katindi. Kaya ang Holy Spirit, wag po nating babaliwalain sa buhay natin. Di po ba? So siya yung naglalagay ng kapawa. Sabi niya po rito, ang ibig sabihin po nito ay God's mighty power. Yung dunamis. God's mighty power, strength, or ability. And the empowerment of the believers. Di po ba? Kaya kailangan po natin ito. Sabi niya po rito sa, nung una, alam niyo po itong mga disciple na to, nung una, nagkaroon sila ng takot. After Jesus' ascension, di po ba, nagkaroon sila ng mga halo-halong takot na pakiramdam. Kasi nga, nung umalis na sa lupa si Jesus, nagbalik na sa kanyang trono, takot po ang unang naramdaman nitong mga disciple niya. Then, after they baptized in the Spirit, sabi niya rito, they are now emboldened and empowered by the Holy Spirit. Pinalakas sila. Amen po ba? Pinalakas yung loob nila at binigyan sila ng kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya nga ito po yung tatak
ng early church nung panahon nila Paul, nila Pedro. At dito rin pa magkakaroon ng kaganapan sa mga buhay nila, yung Great Commission. Di po ba? Sa Matthew 28, verse 19 to 20, nung sila ay na-disciple, di po ba, nagsimula muna ng discipleship yan eh. Pag nagsimula ka na ng discipleship, ma-empower ka na ng Holy Spirit kasi marami ka ng word na matututunan, pag-aaralan. Di po ba? Amen po ba? Kaya maraming naaabot. Kaya itong panahon natin na ngayon, ang taon na to, ito po yung great harvest. Ha, mga kapatid, wag po tayong lalamya-lamya. Wag po tayong tutulog-tulog. Kung hindi, maiiwanan ka. Ang gera nandiyan na. Sign na po yan ng end times. Hindi pa ba kayo nangangamba? Baka yung mga mahal mo sa buhay, wala pa sa Lord. Ha? Huwag tayong makontento na tayo lang. Kapag daw tayo ay nasa ilalim ng banal na Espiritu, makikita daw po yung pagkakaiba sa buhay po natin. Pag meron tayong banal na Espiritu. Di po ba? Ano ba yung mga kakaibang buhay ng isang Kristiyano nasa kanyang banal na Espiritu? Nandoon po ang sigla, fervor, zealousness, fire. Ito yung makikita sa isang Kristiyano. Hallelujah. 12 years in counting ang church nito. Kaya marami po tayong harvest ngayon. At magha-harvest pa po tayo ng kaluluwa. Di po ba? Huwag tayo masyadong nakatuon sa mga material na bagay, financial na bagay. Pag nasa iyo ang Holy Spirit, may promise na si Lord sa atin eh. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So bakit tayo mag-aapuhap o mag-aano sa mga material na bagay? Eh sabi ng Diyos, idadagdag niya sa iyo ang lahat ng mga bagay. Financial blessing, material blessing, yung asawa mo na yan, blessing yan sa Panginoon. Yan yung idinagdag niya sa iyo. Di ba? When you seek God first, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Kaya kailangan maging masigla po tayo. Sabi rito sa Romans 12:11, do not be slothful in zeal, by fervent in spirit serve the Lord. Di po ba? Magpakasipag kayo ng buong puso at maglingkod sa Panginoon. So ano ini-emphasize na dito? Yung kasipagan, yung passionate, active, yung active po na puso, na buhay po natin para sa Panginoon. Okay po ba? Dahil sabi niya rito, fueled by the Holy Spirit, ito po yung nagpo-fuel yung Holy Spirit para mag-apoy daw tayo. Mag-apoy. Mag-alab. Di ba? Nag-aapoy tayo sa mundo pero sa Panginoon, malamya tayo. Pwede ba yun? Ha? Active na active ka sa gawain sa labas. Pero sa Panginoon, umulan lang. May ulan pa ba? Pero salamat sa Lord, hindi kayo naapektuhan ng ulan. Palakpakan natin yung ating mga sarili. Hallelujah! Sabi niya rito, magningas. Ha? Be fervent in the Spirit. Okay, eto na, magsisimula na po tayo, ha? The attribute of the Holy Spirit as a holy fire. Okay, number 1, the Holy Spirit symbolizes fire. So, ang Holy Spirit daw po, katulad na sinabi ko kanina, nagsisimbolize po ito ng fire. Okay? Sa Acts 2:3-4 na binasa natin, then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave this ability. Di po ba, nagsisimbolo ng apoy ang Holy Spirit nung tinanggap nila. Ang Holy Spirit nung time ng Pentecostes ito, nung sila ay nagtitipon-tipon. Ang ibig sabihin po ng Pentecostes sa Old Testament, ito po yung pangalawa na sineselebrate nila. Yung pag-ani, yung mga ani ng tanim, then yung mga first
fruit nila o yung unang ani nila na inahandog nila. So sa New Testament, ang Pentecostes, hindi na pag-ani ng mga tanim-tanim, mga gulay, etc. Kundi pag-ani ng kaluluwa. Di po ba? Kaya lahat sila ay napuspos ng banal na espiritu. Okay? Nabaptize sila ng banal na espiritu. Kaya nagkaroon nga ng katuparan yung sinabi ni John doon sa Matthew bago dumating sa Acts, sa early church. So sabi rito, yung fire daw nagsisimbolize ng God's presence. Okay? Okay, ang tongues of fire naman daw po, ito ay tongues symbolizes speech and the communication of the good news. Ibig sabihin yung paano makipag-communicate sa pagpapalawak, pag-share ng gospel. Kaya merong nag-speak in tongues. Di po ba? So napakaganda po. Maganda na maranasan po natin itong baptism of the Holy Spirit. Then sabi rito sa Timothy chapter 2 Timothy 1:6, but some people have missed this whole point. They have turned away from these things and spent their time in meaningless discussion. So sabi sa taga, dahil dito pinapaalala ko sa inyo, maging masigasig kayo sa pagtupad sa tungkulin na tinanggap mo sa Diyos. Nung na-ordain si Timothy as a pastor, as a lingkod ng Panginoon, alam niya, na-receive niya na yung Holy Spirit. At itong Holy Spirit, ito po ang nagbigay ng alab sa puso niya para maglingkod. Di po ba? At dito po, nasa tabi niya palagi si Paul, yung mentor ni Timothy. Kaya nasa tabi niya palagi kasi lagi niya itong mini-mentor, pinapaalalahanan, pinapag-alab para hindi mawala. Kaya alam niyo po, mahalaga po na sa bawat isa sa atin, lalo na po sa GoPro, sa Grow, gig, ayan, GMRC. Kailangan po may nagme-mentor po sa atin. Ang laking bagay po ito sa atin para yung apoy na ibinigay ng Lord sa atin na tinanggap natin, hindi ito manlamig. Ha? Halimbawa, pinapalo up kayo, binibisita kayo, through messenger, minsan naman physical. Alam niyo po, pagpasalamat po tayo sa Diyos dahil may taong ginagamit para hindi mag-subside yung apoy na meron sa atin. Kasi alam ko, nabibisi tayo sa trabaho eh. Pagdating sa bahay, pagod na. Tama ba? Gusto mo nang magpahinga, matulog. Minsan, kahit pagod na sa trabaho, gadget ang hawak. So, manlalamig nga tayo pag ganun. Kaya nga ako, sabi ko nga, gusto ko weekly, linggo-linggo, meron tayong naririnig na Word of God, hindi lang every Sunday. May mga small group na magpapalakas sa atin. Meron tayong mga house church, pumupunta sa bahay para mag-share ng mabuting balita. Hindi bad news, good news. Para pag-apuyin daw po tayo. Kasi yung Holy Spirit, pag nag-subside na yan at nawala na yan, ay nako, nakakapanghina. Sa totoo lang, nakakapanghina. Kaya kailangan po natin ng Paul, katulad ni Timothy, na hindi siya iniwan sa tabi para i-follow up siya, palakasin, i-encourage siya. Amen po ba? Ayan. Kaya yung alab dito ni Timothy, kinumpara ito sa apoy na kailangang pagningasin. Okay? So, yun. Alam niyo po dito sa church, mapag-observe po kasi ako. Alam ko yung absent at laging present. Di ba? Alam niyo po, pag magulang ka, leader ka, ano mo lahat yan, tawag dito, observe mo yan lahat. Dahil mahal mo yung pamilya mo, as a Christian family, ang church, pamilya po tayo dito. Na-observe ko po yung uma-absent at hindi uma-absent. So, kailangan i-follow up natin. Di po ba? Bakit?
Bakit sabi, ang kulit naman nito mga to, linggo-linggo ko na lang nakikita. May mga ganun ba kayong kaisipan? Ha? Kahit magalit kayo. Minsan, okay, papalipasin muna. Pero, aalalahanin ka pa rin. Di ba? Hindi katulad ng mga mahal mo sa buhay, nung kinalimutan ka, hindi ka na naalala. Maalala lang ako niyan pagka sweldo, maalala lang ako niyan pag birthday. 'Di ba? Pero dito po sa Christian family, kung maaari linggo-linggo kasi gusto ka ngang makita eh. 'Di po ba? Para mag-usap ng patungkol sa salita ng Diyos. Kasi ito ang nagbibigay ng oil, nagpo-fuel sa atin ang Word of God para may lakas ka uling lumaban sa bunuin ang trabaho mo, 'di ba? 8 hours a day na trabaho. Minsan nakaka-stress din, nakakapagod. So, 'yun po, kailangan po natin ng mga maaalab na kapamilya dito po sa Gate Church. Pangalawa po, the Holy Spirit is all powerful. Sabihin nga natin, powerful. Okay, sabi niya rito sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Di po ba? Pag natanggap mo daw ang power na ito, ang kapangyarihan na ito, alam mo, hindi ka nalalamya-lambyang Kristiyano. Ha? Ikaw ay papalakasin. Sabi ng author dito, ang Book of Acts, ang susi daw po ng kabuuan ng Book of Acts ay ito pong verse na to sa chapter 1 verse 8. Ha? Ito po yung pinakasusi niya, yung baptism of the Holy Spirit. Pag tinanggap mo ito, alam mo, magiging tagapagbalita ka. Hindi tagapagbalita ng chismis, tagapagbalita ka ng mabuting balita, good news. 'Di ba? Alam mo ba, ang sabi ng Bible, lahat daw tayong mga naniniwala sa Kanya, bibigyan ng bagong buhay. 'Di ba? Mahal tayo ng Panginoon, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. 'Di ba good news 'yon? Hindi ka magwi-witness para saan? Alam mo ba, malapit na ang paghuhukom. Kaya kailangan natin magsipag o kaya kailangan mag-asawa na tayo kasi malapit ng paghuhukom. Yung nagmamadali dyan, wag muna kayo magmadali ha. Hayaan yung dumating yung pag-uhukom. Hallelujah. Ang mahalaga, alam nyo po, kailangan natin ang salita ng Panginoon para dumating man ang judgment, di po ba? Handa tayo. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. May salita tayo ng Diyos na pangahawakan. Di ba? Kaya kailangan natin daw mag-witness. Sa Acts chapter 2 po, verse 40 to 41, ito yung kapangyarihan na tinanggap ni Pedro. Alam niyo po yon, tinanggap ni Pedro. Sabi niya rito, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received this word were baptized, and that day, about 3,000 souls were added to them. Imagine niyo, one preaching ni Peter nung tinanggap niya yung Holy Spirit sa buhay niya. Di po ba? Nag-alab yung puso niya na mag-evangelize. Then, one preaching, 3,000 souls were added. Imagine niyo yun, 3,000. Ang bawat isa po dito, pag ikaw po ay mayroong banal na espiritu, ikaw ay nag-aalab. Sa isang buwan, isa ang naakay mo, hindi na tayo kasya dito. Hahanap na tayo ng mas malaki. Para marami ang tao na magpatuloy at makakilala sa Diyos at sumamba sa Diyos. Hindi po ba ang sarap makita na ang ating mga mahal sa buhay nasa Panginoon na? Imagine niyo po yon, ganun kaalab si Peter kung papaano siya naging witness ng Panginoon para marami ang maligtas. Okay? So sabi dito sa Acts 2 or 13,
Ito po, naalala ko yung nung nag-seminar tayo sa Tagaytay o sa Silang. Yung message ni pastor nung gabi. Alam nyo, hindi ko nakakalimutan. Gusto ko laging naalala yung message na yon. Yung senior niya yung si Barnabas. At si Saul, naging tandem sila na pinadala sila sa iba't ibang lugar. Para sa anong kadahilanan? Kasi puspos sila ng banal na espiritu eh. Hindi sila papayag. Alam niyo, na hindi maligtas ang mga tao. Ang purpose dito, kung bakit tayo nagsishare ng mabuting balita ng Bible, para maligtas tayo sa kapahamakan. Maligtas sa lake of fire. Totoo po yun. Yun po ang purpose ni Barnabas at saka ni Saul. Kung bakit ganong kaalab, na ma-share ang salita ng Diyos. Kasi ang buhay sa mundo, hindi tayo permanent dito eh. Hindi tayo tagalupa eh. Naalala ko, meron kaming iba Bible study nung araw na yon. Doon sa kapitbahay namin, biglang namatay. Webes plano namin. Dapat schedule Friday. Sabi ko, bro, parang kailangan na natin Webes na. Mag-Bible study na tayo. Alam niyo po, kinaumagahan, hindi na natuloy yung Bible study namin. Kinuha ni Lord. Pero kalooban naman na ni Lord John. At ilang beses na siyang pinatanggap, nakarinig ng salita ng Diyos, nagba-Bible study. Amen po ba? So, lahat tayo pupunta sa eternal. Dalawa po yung eternal life. Hell, eternal life po yun. And heaven. Kaya ganun na lang kasigasig ang pag-share ng Word of God ni Barnabas at saka ni Paul. Di po ba? Ganon din po ba? May puso po ba tayong ganon? O tayo lang ang maliligtas? Kontento ka na ikaw lang ang nakakaalam ng mabuting balita? Kaya natutuwa po ako sa pamilyang nag-church. Ang sarap ng pakiramdam na ang pamilya mo ay kasama mo sa church. Kasi yun din po yung una kong ginawa bago po ako nag-commit sa Lord. Kailangan kong madala muna yung mga anak ko sa church. Kasi ako sa presensya ng Lord, nag-enjoy ako sa presensya ng Lord. Tapos yung mga anak ko, yung pamilya ko, sa presensya ng labas o ng mundo. Di ba? Papayag ba kayo? Hindi ako pumayag. Kailangan yung authority ko bilang nanay maganap. By the grace of God, hindi sa galing ko. Kaya yung mga pamilya na nandito, salamat sa mga buhay ninyo. At yung mga wala pa, pag-pray natin, na isama natin. Kasi alam natin ang kahihinatnan. Saan pupunta ang buhay? Di po ba? Hallelujah. Kaya nga ito po ang binigay sa atin na mensahe ng Panginoon. Kailangan po natin ang baptism of the Holy Spirit. I-desire po natin ito, mga kapatid. Okay? So yung pangatlo po, overflowing hope by the Holy Spirit. Imagine niyo, overflowing. Sa halip na wala ka ng pag-asa, dahil nakikita mo ang paligid, nag-aaway-away, ang mga leader ng gobyerno natin, ang Iraq at saka Iran, ang bagyo, ang lindol, mawawalan ka ng pag-asa eh. Pero may pangako ang Panginoon. Di ba? Pag nasa iyo ang banal na espiritu, hindi ka apektado. Oo, sa physical, parang nararamdaman mo siya. Pero papalakasin ka na naman. When you pray, di ba? Nagpe-pray, nagwo-worship, andun na naman yung lakas na ibibigay ng banal na espiritu sa atin. Kaya dapat hawaan natin yung mga malalamig. Sino dito ang malalamig? Dahil may aircon, nilalamig. Di po ba? Sabi Romans, 15 verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Hindi po ba? Ito po yung
pag-asa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. May kagalakan, kapayapaan, at sumagana daw. Pinapasagana niya tayo sa hope na ito. Okay? Okay po ba? Ayan. Kaya naman, alam nyo, yung mga nasa war sa Middle East, hindi natin alam kung ano ang nararamdaman nila ngayon. Kasi nakikita nyo naman sa social media eh. Di po ba lahat ng nangyayari sa kanila? Nasa disyerto na nga sila eh. Nag-evacuate sila sa disyerto. Pag sinabing disyerto, talagang, ano yun? At tawag dito? Ano ba sa Tagalog yung disyerto na nga eh, no? Talagang wala kahit ano. Kahit tubig nga, wala eh. Di ba? Sa disyerto, walang tumutubong pananim sa disyerto. Sino rito yung galing na sa Middle East? So, alam nyo yan. So, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Di po ba? Amen po ba? Kaya kailangan natin ang pag-asang ito na galing sa banal na espiritu. Kaya nga alam nyo, nung naalala ko nung nag-pandemic, ilang years ba yun? Year 2020, 21, yan 22, parang 3 years eh. Alam niyo po, dahil meron siyang puspos ng banal na espiritu, dahil active sa church, imagine niyo, pandemic nagpatayo ng 3rd floor na bahay. Di ba? Pag nawawalan ka ng pag-asa, hindi mo magagawa yun. Kasi nag-lockdown eh. Pero alam nyo, maraming alalahanin sa buhay. Pero pag nasa iyo ang banal na espiritu at puspos ka ng banal na espiritu, di ba? Wala kang dapat alalahanin eh. Imagine niyo na lang yung mga nararanasan ng mga nasa Israel at saka ng tawag dito, ng Iran. Basta parting Middle East, damay-damay na sila. Kaya kailangan natin ipag-pray yung mga kapatid natin sa iba't ibang bansa. Mga Pilipino, ang dami pong mga naapektuhan. Mga may sakit. Kaya yung iba, pinapauwi na lang sila. At maraming nagpapatotoo, nakita nila talaga yung airstrike, di ba? Talagang palitan ng mga missiles, ng mga matitinding bomba. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin. Na-enjoy natin eh. Di ba? Pag merong Holy Spirit, enjoy life. Di ba? Maigsi lang ang buhay eh. Huwag tayong masyadong na-stress. Hallelujah. Pag kailangan nyo po ng counseling, kailangan nyo po ng magpapalakas, pwede po tayong mag-pray sa bahay ninyo. Ha? Kung saan nyo gusto natin mag-share ng gospel at saka mag-pray. So yun lang po talaga ang malaking tulong po sa atin. And then yung last po, Holy Spirit the Helper. Okay, sabi niya po rito, John 14:26, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." Okay? Sabi rito, ang patnubay, sa Tagalog po yung helper, patnubay, at sa ibang translation, advocate, comforter. Okay? So, ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Sabi niya, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. So, ang Holy Spirit na nasa atin ang Holy Spirit eh. Ang siyang magpapaalala sa lahat ng bagay na mga salita na itinuro na sa atin. Yung na-deposit na sa ating mga deposit na salita ng Diyos na dito sa atin sa loob, siya ang magpapaalala, siya ang tutulong. Amen po ba? Na minsan, nawawala tayo sa mundo ng pagiging Christian natin. Minsan, nagiging abala tayo sa lahat ng bagay. Kaya minsan, dumarating yung mga anxiety, mga problema, dumarating yan. So, doon nagsisimula na, tawag dito, lumalamig ka na. Nagsisimula, nagsusubside yung alab, yung apoy. Kaya minsan,
alam mo yung pinapalo up ka pa minsan, kahit matatagal na tayo, ba't kaya kailangan pang ipalo up? Siguro kailangan ulit pag-apuyin. Di po ba? So ang helper natin, none other than our Lord Jesus, our, tawag dito, yung Holy Spirit. So napakalaking bagay ng tulong na naibibigay sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon, yung Holy Spirit po. So, yun po yung kailangan po nating nasain. Kasi yan po yung makakapagbigay ng tulong sa atin. So, sa John 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you." Di po ba? So, pinapaliwanag niya na dito sa mga disciple niya na kailangan akong umalis. Sabi niya dito. Amen po. Kailangan, sabi niya, makaalis ako para sa ikabubuti ninyo. Pero meron siyang susuguin na kapalit niya. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Di ba? Kasi pag ang Panginoong Hesus hindi siya namatay at muling nabuhay, di ba? At hindi siya aakyat sa trono sa langit, nasaan tayo kaya ngayon? Kasi wala tayong patutuo eh. Di po ba? Pag hindi umalis ang Diyos dito sa lupa, nananatili pa rin tayo sa kasalanan. Di po ba? At hindi ito mabibigyan ng lunas ang kasalanan. Lahat tayo magliliwaliw sa kasalanan pag hindi umalis ang Panginoon, magbalik sa langit. At hindi niya matatalo ang kamatayan. Kaya sabi niya, kailangan kong umalis at kailangan kong bumalik sa Ama. Hindi po ba? Para nang sa ganon, magbigay sa atin ito ng tagumpay sa buhay. Kasi minsan nililiteral natin, ba't kailangan nyo pa pang umalis, Panginoon? Sabi ng mga alagad niya. Nandito kami para tulungan ka, hindi ka dapat umalis. So sabi niya, pag hindi ako umalis, walang kaligtasan. Ha? Hindi maaalis ang kasalanan sa atin. Amen po ba? Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos sa lugar na ito at sa mga nanonood sa kanila, kailangan nating i-desire na mabaptize tayo sa Holy Spirit. Minsan hindi natin to pinapansin, binabaliwala natin ang Holy Spirit. Di po ba? So yun pala yung malaking pag-asa natin sa buhay. Kasi hindi naman tayo, ang Espiritu kasi ng Panginoon, hindi naman yan literal na nakikita. Di po ba? Amen po ba? Dahil Espiritu siya, pero meron siyang intellect, meron siyang nasa kanya rin lahat eh. Kaya nga, persona din ang Holy Spirit. Di po ba? So yun po ang pakanasain natin mga kapatid. Sige po, tayo po ay tumayo. Bilang isang Kristiyano, hindi po madali. Amen? Marami pong mga problema, marami pong kapaguran sa buhay na ito. Na minsan marami tayong question sa Lord, bakit nararanasan ko ito, di po ba? Siguro, bago tayo mag-question sa Panginoon, i-check natin yung puso natin kung may apoy pa, may alab pa. I-check po natin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, kilalanin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Ipikit muna natin ang ating mga mata, panandalian, at mag-reflect tayo. Ikaw at si Lord lang. Kung nasa iyo pa ba ang
ang apoy ng Holy Spirit o kung wala na. Hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Habang umaawit tayo, kausapin mo ang Lord. Hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Awitin po natin ang awit na ito. I need your Yes, anointing. declare po natin sa ating mga labi. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mga kapatid sa Panginoon, may sinasabi po si Lord, dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin sa oras na ito. Gusto niya na i-renew natin yung ating relationship sa Lord, yung commitment natin. So, kailangan ng panibagong apoy. Pumapasok tayo sa 13 years ng church nito. Gusto ng Panginoon na magsimula tayo na maging mahalab. Hallelujah. Dahil maraming mga tao sa labas na naghihintay. Maraming kaluluwa na ililigtas. Sa pamamagitan natin, kailangan natin mag-renew. Amen po. May ginawa si Lord sa krus ng Kalbaryo. Hindi masasayang
yung sakripisyo niya doon. Dahil nandito tayo, gusto niya tayong maging katuwang. Hallelujah. Tayo yung kanyang paa, yung kanyang kamay, tayo ang kanyang bibig dito sa lupa. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, kung nagde-desire ka na mabaptize ulit, ma-renew yung relationship mo sa Lord, humingi tayo sa Diyos. Hingin natin sa Kanya yung apoy na ito, yung Holy Spirit. Pwede po tayong lumapit sa harapan. Sign po ito ng paglapit natin na gusto natin ma-renew yung strength natin. Yung kapangyarihan na ibinigay sa atin, kailangan itong maging maalab uli. Tinatawagan ko si LA, si Precious, dito sa harap. Sige po, lapit po tayo sa harapan. Kung gusto po natin maging maalab ulit sa Panginoon, lapit po kayo. Pagpipray po namin kayo. Nandito ang Panginoon, nakikita niya kung ano ang laman ng puso natin. Nakikita ng Diyos na dinidesire mo talaga na maging malakas, maging maalab ka uli sa relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, lapit po kayo. Pagpipray po namin kayo dito sa harapan para ma-restore yung ating alab sa Panginoon. Oh, hallelujah. LA, Precious. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, alam namin na Ikaw ang kailangan namin higit sa lahat. Lord, Ikaw ang kasapatan ng buhay. Nasa sayo lahat, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na hinahanap ng tao sa mundong ito, Lord, nasa sayo. Gusto po namin na ma-renew, Lord, yung commitment namin. Oh, hallelujah. Salamat sa iyo, O Diyos, sa paghipo mo. Fresh anointing sa bawat isa. Dumaloy ang anointing, Lord, ang Holy Spirit sa bawat isa. In Jesus' name. Rababa, Sanda, Rababa. Sanda, Rababa.